Monitor, ayan na. Bakod nila doon, bumigay na. Kung mag-hold pa tong tinitirhan namin eh. Ayun na nga, ngayon ay November 2. So yung buong isla naghahanda. Dahil nga sa parating na bagyong Tino, salamat na lang sa teknolohiya sapagkat nagkakaroon tayo ng mata sa mga ganitong posibleng parating na sakuna. Dahil nga matindi ang markang iniwan ng bagyong Odette noong 2021, nagkaroon ng trauma ang karamihan ng lokal dito sa isla. Kaya sa moment na to matindi ang ingay sa social media para sa mga paalala at nagigising na trauma. Yun, ang kailangan naming i-prepare is ito. In case na tumaas yung tubig, ayun lang, ang dami pa namin sinampay oh. In case na tumaas yung tubig, yung mga gamit namin sa baba, kailangan namin maitaas. Pangalawa, kung kailangan din namin mag-imbak ng mga pagkain in case. Power bank namin, dapat naka-charge lahat and everything. So yun, kailangan namin i-ready kung ano yung dapat i-ready. Isa pa nga sa kailangan naming ihanda ay itong bintana sa likuran. Screen lang kasi ang inilagay naming harang dahil since tumira kami dito, sobrang bihira na dito dumadaan ang hangin kapag umuulan. Kadalasan kasi dun sa may harapan, pero itong parating daw na bagyo ay dito sa likuran ang daan. So kailangan naming gawa ng paraan. Mas mabisa nga sana kung plywood ang gamitin dito. Kaso wala ring mabibilhan dahil November 2 ngayon at linggo pa. Kaya gamitin na lang namin kung ano yung nandyan. Ang importante naman ay binibigay natin yung pinaka-best na meron tayo sa sitwasyon ng kasalukuyan at ipaubaya na lang sa Diyos ang mga bagay na labas na sa ating kakayanan. Ngayon ay November 3, alas 8 ng umaga and nagsisimula na yung ulan. At dahil nga sarado yung mga bilihan kahapon, kailangan kong lumabas ngayon para bilhin lahat ng aming mga kailangan. Isasama ko nga sana kayo sa buong eksena nitong paglabas ko. Kaso hindi ko pala napalitan yung baterya nitong camera na dala ko. Buti nga at meron pa ring mga nagtitinda kahit nagsisimula na ang buhos ng malakas na ulan. Marami rin akong nakasabayan na ngayon pa lang din namimili ng kanilang mga kailangan. Napamili naman natin lahat ng kailangan. Mga basic food lang din naman na pwede nating maluto or mahugot ng mabilisan. Tapos kung hindi kailangan, pwede ring iimbak ng pangmatagalan. Iniangat na rin pala ni Mama yung mga gamit na kailangan iangat in case tumaas yung tubig or magkaroon ng storm surge. Kaya ang gagawin na lang natin ngayon ay manatiling kalmado pero alerto sa lahat ng posibilidad na dala ng bagyo. Lakas ng hangin, na-attack yung mga coconut. Ano tayo? Sea place natin. It's already 1:32 p.m. Nang gilid na Dahil
Dahil nga plastic lang yung inilagay naming harang, nililipad ito pataas ng hangin. Sinubukan din namin itong ipako, kaso nababaklas din dahil medyo luma at hindi na finish yung dingding. Kaya naman kinuha ko tong hagdan para magsilbing mabigat na harang. Actually, unang beses namin makaka-encounter ng ganito dito. Kaya expected na mangangapa kami sa mismong proseso. At the same time, pagkakataon din ito para matuto. Around 2 PM na ngayon, nilagyan namin ng parang pwedeng pang block yung bintana namin. Kaya kailangan namin ma-monitor. Ayan na. So nandito kami ngayon sa taas para lang i-monitor kasi hindi namin alam kung paano, kung mag-hold pa itong tinitirhan namin eh. Kasi alam nyo na, luma na, so wala kaming idea. Mas mabuti na yung alerto kami. So yung mga tanim namin, pinag-isa namin dito para at least kahit pa paano may lakas sila. Yung kapitbahay namin resort, yung building, yung bakod nila doon bumigay na. Malakas ang mga unang bugso ng hangin at may kasabay din itong malakas na ulan, kaya kailangan naming lumabas para obserbahan kung kakayanin ba nitong aming tinitirhan. Dahil kung hindi, kailangan naming mag-evacuate sa mas secure na lugar at sa awa ng Diyos, kinakaya naman. Nitong mga nakaraan nga, sunod-sunod ang mga nangyayaring sakuna sa iba't ibang parte ng mundo. Lindol, sunog, pagputok ng bulkan, pagbaha at pagkasira ng maraming tahanan dahil sa malakas na bagyo. Kaya maraming kumakalat na kuro-kuro o impormasyon na pwedeng magbigay sa atin ng matinding takot sa ganitong sitwasyon. Kaya sa ganitong pangyayari, kailangang mahanap ang malalim at kalmadong parte ng sarili sapagkat alam nito na Diyos ay laging kasama at kasangga sa bawat nangyayari. Hello. Ay, wow. Hello. Ang ating ng... Sorry mo, maliligo tayo. Walang ilaw. Ang oras ay 5:42. Chill na lang kami dito sa loob kasi brand out na rin.
nawala na ng kuryente. Buti medyo safe itong space namin. So okay naman, pag lumabas ka sobrang lakas na ng hangin sa labas. So antayin lang natin pumupa tong bagyo and update tayo kung may kailangan i-update. Ayun, good morning. Ang oras ngayon is 6:15. Feeling ko nakadaan na yung bagyo. Run out pa rin hanggang ngayon. And ito naman yung itsura ng lugar namin na iniwan ni Tino. Wasak. Grabe. Hello. So lalabas tayo ng tourism road. Tingnan natin anong status sa labas. Malaki ang pinsalang iniwan ng bagyong Tino sa maraming kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Ramdam namin ang malakas na ulan at hangin kahit hindi ito direktang tumama sa amin. Kaya taus-puso po kaming nakikiramay sa lahat ng nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang best option lang na meron tayo ay ang magpatuloy kahit isang araw lang. Tapos bukas, isang araw uli. One day at a time, kasama ang Diyos. Sabi nga dun sa libro na aking nabasa, kung sarili ko lang, masyadong mahirap at hindi ko kaya. Pero dahil kasama ko ang Diyos, lahat ng akala kong imposible ay aking kinakaya.
gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya.